Hanap mo ba ay alternative sa Toyota Land Cruiser o di naman kaya sa Nissan Patrol? Well, now you have another option that costs only about half the price of those two cars. Ito na ang 2024 GAC GS8 in the four-wheel drive form. Tingnan natin ang kotse na to and let me show you why I think it's a good alternative to those other two cars. Oo, bago kayo magreklamo, alam ko marami magko-comment, yes, made in China ho ito dahil gawa nga ito ng GAC or ang Guangzhou Automotive Corporation. But with that said, napakaganda pa rin ng kotse nito. Tingnan mo na lang dito sa labas, yung styling niya nakakaiba talaga. It looks very modern. Itong grill mo napakalaki, ang dami pang chrome accents. Yung ilaw mo, nakakita ka na ba ng ilaw na ganito ang shape sa kotse? Never pa, di ba? Tawag ni GAC dito, Eyes of the Conqueror headlamps. And mukha nga talagang mata ng isang magka-conquer sa'yo. Medyo political yun pero wala, huwag na natin pansinin yung pangalan, maganda pa rin naman tingnan. LEDs na yan lahat syempre. At dito naman sa gitna nito, sa baba ng grill, meron kang sensor dahil may auto-drive function na rin tong kotseng to or semi-autonomous driving. Explain natin yan mamaya. Sa tabi ng kotse, tingnan mo yung size niya. So, to give you a comparison, it sits in between the size of the Toyota Land Cruiser Prado, pati na rin ng full-size Toyota Land Cruiser. In fact, yung wheelbase nito o yung haba between the front wheels and the rear wheels is even longer compared to what you would get with the Toyota Land Cruiser din. Now, speaking of the side din, ang GAC GS8 na to comes with 20-inch rims. Napakalaki ng mga gulong na to. At syempre, napaganda rin naman ng design dito. Sa tabi, meron ka pang floating roof effect. At etong rear windows mo, privacy glass na rin yan, so hindi mo na kailangan ng tint. Pagdating naman sa likod ng GAC GS8, makikita mo rin kung gaano kalapad ang kotse nito dahil this entire rear end, wala masyadong laman in terms of design cues, but you can really see yun the width of the car. Napakaganda rin ng mga tail lamps niya, vertical siya, at pag pinindot mo yan, makikita mo dito, may parang H pattern, no? Ang ganda niya. Tapos tuwa rin ako dito dahil instead of having fake dual exhaust, GAC actually went out of their way and gave us dalawang tunay na exhaust sa baba. Siyempre, power tailgate na rin ito. Now, what sets this car apart with a lot of the cars in this class is kadalasan yung sa mga 7-seater na to, kapag nakaangat na itong third row of seats, hindi na kasya maglagay ng maleta. Pero kitang-kita niyo naman, no? This is a medium-sized luggage and kasya pa rin dito sa likod. Now, obviously, kung wala ka niyan, and if you had to just fold down these rear seats, ang laki talaga ng space mo dito. Pag binuklat mo tong cover na to sa baba, meron ka pang subwoofer at meron ka ring space saver spare tire na nakatago dun sa ilalim ng kotse. At syempre, hindi lang sa labas maganda ang GAC GS8, pati na rin dito sa loob. Ngayon, gusto ko lang i-differentiate dahil may dalawang variants ang kotse nito. Meron yung dati pang meron na GAC GS8 two-wheel drive at ang meron tayo ngayon ay yung four-wheel drive variant. So, unahin ko muna ano yung pinagkaiba. Number one, yung interior. Makikita mo na puti at napaka-aliwalas dito sa loob ng interior mo. Doon kasi sa two-wheel drive variant, makukuha mo lang siya with a black interior. Dito, sa four-wheel drive, pwede kang pumili. Pwedeng puti, pwede ring itim. Tapos, meron ka rin dito sa tabi, Alpine sound system. Maganda rin naman yung tunog niya, pero honestly, hindi naman siya kasing ganda ng ibang mga Alpine system. Or baka hindi lang ako marunong mag-set ng settings. And the last difference is, pag tinignan mo dito sa gitna, etong center console mo, may blower. So if you want to have some drinks, kung magka-camping trips kayo, your drinks will be kept cool inside. O nga pala, may isa pa nga palang addition dito sa four-wheel drive and that's with your drive modes. Kung dati meron kang Eco, Comfort, and Sport, dahil four-wheel drive variant to, meron kang Snow, Sand, and Mud modes rin. But aside from that, it still is very similar naman dito sa loob. Meron kang isang 7-inch na digital instrument cluster. Hindi siya gaano kalaki, pero madali pa rin naman basahin at madali siyang gamitin. At dito naman sa gitna, meron kang 14.2-inch touchscreen. Ito honestly, one of the biggest screens na makukuha mo dito sa Pilipinas. Very easy to use din. Ang downside lang nito is wala kang Apple CarPlay, wala ka ring Android Auto. So,
Medyo weird yun kasi the rest of the GAC lineup ngayon meron pero ito wala pa rin. Yun lang. Now, manibela mo, leather wrap din yan, may mga stitching din. Ang ganda rin ng leather na ginamit niya. And this leather does continue dito sa dashboard mo dahil padded na ang leather dyan, may stitching din, pati na rin dito sa may pinto mo. Now, go to the center naman, anong meron ka dito? Well, meron kang wireless charging pad. So, hindi mo na kailangan magsaksak ng cellphone mo. Yung shifter mo, may parang crystal effect, may electronic parking brake ka, may auto hold ka, at may button ka para sa 360-degree camera mo na napakalinaw talaga. Now, the seats naman, very comfortable, just like a Toyota Land Cruiser or Nissan Patrol. Ang lapad niya, so kahit medyo plus-sized ka, hindi ka mahihirapan dito. Ang laki ng space mo, pati for your legs, for your knees, everything. And you can even adjust the lumbar adjustments, hindi dito sa likod ng likod mo, may adjustment yan. At may aircon pa ang maupuan na to. Ventilation, hindi naman aircon, ventilation lang. Pag tumingin ka naman sa taas, meron kang napakalaking panoramic sunroof. And kung madalas ka nagda-drive ng long distance highway driving, matutuwa ka rin dahil this car comes with advanced driver assistance systems katulad ng adaptive cruise control, autonomous emergency braking, lane keep assist. Ang wala lang siya ay blind spot monitoring system, which is honestly pretty weird. Pero ito na ang paboritong lugar ko sa loob ng isang GAC GS8. Ito ang second row seats dahil dito talaga siya makaka-compete against sa Toyota Land Cruiser, di kaya sa Nissan Patrol. Tingnan mo naman yung space mo dito, napakalaki talaga. Yung legroom mo, sobrang kahit 6-footer plus ka pa, 7-footer ka, hindi ka magkakaproblema dito. Pati na rin headroom mo, kahit na meron ka nitong panoramic sunroof. Now, na-mention ko kanina sa labas na meron kang privacy windows. Ano nga ba yan? Well, it's just regular windows lang naman na may parang tint na siya from the factory. Wala siyang film, pero yung glass mismo, naka-blacken na siya. Galing, di ba? Ewan ko, basta yan. So, all black na rin siya. Medyo madilim na siya. Ngayon, meron ka ng sarili mong climate control sa likod. Pwede mo yan iset dito. At yung mga air vents mo naman nandito sa tabi. Lumalamig ba dito sa likod? Kulang ba ang dalawang air vents? Hindi. Dahil talagang lumalamig nga talaga dito sa likod. Now, may ambient lighting ka rin sa tabi. At syempre, nagko-continue na rin ang Alpine sound system mo. Ngayon, itong sa gitna, meron kang armrest, dalawang cup holder, at pwede mo rin i-recline ang mga upuan mo. At ang layo din ng recline niya. So, pwede ka talagang matulog dito kung congressman ka, senador ka. Ito na yun. Dinadrive ka sa EDSA, hindi sa bus lane. Ito na yun. Ngayon, sinabi ko rin na it can compete against the Land Cruiser and the Patrol, di ba? Pero, oo, maraming kotse naman na mahaba eh. Ang hindi nila magawa-gawa is yung lapad ng kotse. But in the case of the GS8, napakalapad nito, which we will demonstrate now. Tawag tayo ng mga tao natin. Maalalay natin. Okay, upo kayo dito sa gitna, tsaka dyan sa tabi. Yan hindi maliliit na tao mga to ako lang yung maliit. Pero ang luwag pa rin, hindi kami nagbabanggaan when it comes to yung dito sa shoulder. Di ba, maluwag? Good, bad, very good. Okay, so alam niya na. Pero wag niyo kong kakalimutan na 7-seater ang SUV na to. Meaning, may dalawa ka pang upuan sa likod. At pupunta tayo dyan. Pero hold on. Usually, pag papasok ka dun sa third row seats, ang daming complex na kailangan hila-hilain at pindutin. Pero hindi. Dito sa GAC GS8, very simple lang. May isang button lang. Pindutin mo lang. Electric na siya na magsa-slide at mag-unrecline. Ang galing. So now, we can go up here. At pagpasok mo naman dito sa likod, I will say that space is not big. Hindi siya maluwag. Pero pag i-compare mo siya, kahit nga doon, again, sa Land Cruiser or Patrol, hindi ka na rin talo dito. Kung medyo matangkad ka or, well, hindi ka bata, pag umupo ka dito sa likod, papakiusapan mo lang yung mga tao dito sa second row, pakislide lang ng konti yung upuan paharap, kahit mga 1 inch lang, and you're gonna be very comfortable na rin dito. At syempre, just like the people at the second row, meron ka ring sarili mong privacy glass, at meron ka ring yun, bumukas, air vents, hindi ka mainitan. So maganda tingnan yung kotse sa loob, pati na rin sa labas. Pero ang makina niya ba, maganda rin? Well, tingnan natin. Number 1, yung hood mo, wala ka na kailangan pindutin pa dito dahil just pull twice doon sa yung kinakalabit sa loob, and this will easily just lift up like that. May hood struts ka pa. Ngayon, what you have under the hood is a 2-liter turbocharged inline-4 gasoline engine that makes 248 horsepower at 400 Newton meters of torque paired to an 8-speed automatic transmission. Oo, sasabihin mo, yung Land Cruiser at yung Patrol, ang taas ng power output, talon-talo talaga to. Well, no. Kailangan mo intindihin na mas magaan naman talaga ang kotse na to. So, yung hatak niya, halos pareho lang naman yung feel. Wala ka lang nung torque feel dahil gasolina to, hindi siya diesel. Pero now, speaking of that, sasabihin nyo rin dahil hindi yan diesel, hindi yan matipid,
Well, it can do 6.2 kilometers per liter in the city and 13.2 kilometers per liter on the highway. Matipid na ba yun? Honestly, no for a car, pero for a car na ganito kalaki, not bad na talaga yan. So dahil naka-GAC GS8 tayo ngayon at halos lahat naman siguro ng bibili na tong kotse na to may sarili silang driver. So try naman natin maging passenger for today. At dito sa likod, napaka-komportable talaga. Hindi lang dahil maluwag at pwede ka pang mag-D4, dahil din ang ganda talaga ng ride nito. Meron pa akong sarili kong panoramic sunroof at napakatahimik na tong kotseng to. When we drove this car sa highway, halos wala akong marinig yung ingay ng hangin, di ko siya rinig. Yung ingay ng gulong, halos hindi rin pumapasok dito sa loob. So, komportable ka talaga. Sabi nga ni GAC, yung salamin daw nito sa harap, yung windshield, soundproof daw. Soundproof nga ba talaga? Siguro, partly. Siguro hindi naman soundproof, more of sound resistant, pero halos wala talagang ingay na pumapasok dito sa loob. Nakakatuwa talaga siya. Nung pinagdadrive naman kami dati sa C5, doon sa bus lane o truck lane, hindi mo rin ramdam masyado yung mga bakong-bakong kalsada. Ganun kaganda ang ride nitong GAC GS8. Ngayon, tanong naman natin ang ating driver for today, si Kevin, kung kumusta ang pakiramdam ng driving na to. You know, kung ako yung driver, sobrang komportable ko eh. You have adaptive cruise control, right? Tapos may auto hold ka pa. Parang kung ako yung driver, hindi na rin ako magreklamo eh. Parang kahit nga ako yung may-ari nito, baka ako pa yung mag-drive eh. So, totoo lang. So, Kevin, pag bumili ako nito, ikaw magdadrive sa akin? Oo, basta sir, yung minimum natin, dapat mataas-taas per day So, power, malakas ba? Power, oo eh. Parang it doesn't really feel that it's, honestly, the drive doesn't feel like an SUV. Parang kotse? Parang sedan or even a compact na SUV siya. Pero when you look outside, bigla mo may isip, wait lang, I'm driving a big SUV pala. So the feeling is great because of how it handles, how the throttle responses when you put your foot down. Pero at the end of the day, you're driving a 7-seater, right? Yes, it's a 7-seater SUV. It's a full-size SUV. Yeah, it's a full-size SUV, but drives pretty well and very nimble yung driving feeling niya. Tapos may mga nagsasabi pala, may nagtatanong sa akin dati, Kyle, 2-liter turbo lang ang makina nito. Yung mga Land Cruiser naka 3.3-liter V6, yung Patrol naka 5-point-something liter V8. Parang hindi ba kakapusin to sa power? Ano yung pakiramdam mo? So tingin mo okay lang ba yung 2-liter na maliit na makina? Actually, kung hindi mo sinabi sa akin 2-liter to, baka isipin ko 3-liter to eh. To be honest. So parang pakiramdam V6? Yung how it responds. Parang ito, may dumadaan na Patrol. I guess you've driven one already, yes. right, Kyle? Yes, we both driven an LC before. But honestly, when I put my foot down, it basically feels like an LC. Wala lang yung tunog ng V8. Oo. Pero kasi, tsaka diesel kasi yun eh. This is a gasoline engine. Yes, yes. So overall, very happy with the GAC GS8? Yeah, very, very happy. I would actually buy one. If Kevin and I are happy with this car, siguro pati mga senador at congressman natin, maging masaya rin sa kotse na to. Kasing gara na siya ng Toyota Land Cruiser at Nissan Patrol, kasing luwag pa. Pero ang tanong, ang presyo niya ba ganun din kataas? Well, no. Kung ang mga kotse na yun ay nagkakahalaga ng lagpas sa 5 milyong piso, ang GAC GS8 in this 4-wheel drive trim only cost 2,648,000 pesos. Oo, naiintindihan namin na number 1, gawa to sa China at pangalawa, ang GAC ay bago pa lang sa Pilipinas. So kung tutusin, wala pang napapatunayan. Pero if you are willing to take the risk to try out these new, modern, and feature-packed vehicles sa halagang 2,648,000 pesos, sa tingin ko naman, hindi ka natalo.